Ilang mga maling kaisipan o katang-isip sa paglago ng iglesia. Siyam na bagay po yan, gusto natin talakayin. Okay? Number 1, if we build it, they will come. Unang katang-isip sa paglago ng iglesia, kung itatayo natin, kung magtatayo tayo, darating sila. Parang gano'n, no? Parang magtayo ka ng kapilya, darating ang tao. Okay? Yun ang unang katang-isip sa pagdating sa paglago ng iglesia. Sabi ng isang kailangan magkaroon tayo ng isang mas malaking pasilidad kung gusto natin ng mas maraming dadalo o mas maraming tao dadalo sa ating church. Kaya mas malaking kapilya, mas maraming dadalo. Ayun ay isang hindi yan realidad. Okay? Instead, pag sinabi natin if we build it, they will come, ito ang isang realidad. Sabi dito, the initial focus on responding to rapid population growth should be on expanding the ministry and raising the quality of what is offered. Ibig sabihin, hindi yung kalidad, hindi yung building, hindi yung laki ng building, but the quality of the ministry and the quality of what you are doing in the church. Kasi kahit anong ganda ng laki ng kapilya, kung ang kalidad naman ng mga ministeryo ay hindi naman ganun kaganda, kung sa hindi siya bumabalanse sa idea ng paglago. Ibig sabihin, kaya isa pang bagay, isa pang issue yun bang mga pagdating ng tao, yung pagdating ng mga newcomers. Sabi natin, Mission Sunday, mag-imbita tayo ng mga bago, di ba? Di ba? Tignan natin dito. 50% increase in membership may produce only a 10% increase in worship attendance. Parang ganito ho yan, Yung pagdami ng, 100, naging 150 tayo. Hindi nangangahulugan, ang attendance natin every Sunday is 150. No? Ang posibilidad, yung sa 50% na yun, yung sa 50 na nadagdag, mga 10% lang yung yung sa attendance na regular. Hindi i-consider natin not yung paglaki ng building, but the quality of the ministry, and consider din natin yung pagpasok ng tao. Hindi na nangahulugang 120 ang papasok, yung 120 na yun, maging aktibong membro na. Kaya huwag natin isipin, 120